Hello again mga kabrosis. Kanina bumili tayo ng LAN cable. Ano ba tawag natin dito? Nagpa-custom made o nagpagawa. Isang 50 meters long ho siya. Gagamitin doon sa receiver. At isa ho 30 meters long. Gagamitin sa sender. Yan. Pang ano natin to? Pang extend ng ating wifi o pang point to point ng ating Tenda brand. Ayan, part 2 po ito ng ating ito na actual na installation. So bali ito ho, dito natin nilalagay yung ating sender dito mismo sa ating PLDT Wi-Fi internet at para makasagap tayo ng bali hindi ho tayo magpipiso Wi-Fi. Extend lang po natin yung internet papunta doon sa kabila dahil doon ho ako nag-e-edit ng aking mga content. Yan, dito natin papadaanin at lalabas po tayo doon. Okay. Okay, bago ko nga po pala makalimutan, siya nga po pala, ang bili ko nga pala nito ay 15 pesos pero nakatawad po tayo ng binigay sa atin ng 12 pesos per meter dito. Tapos bali 10 pesos po yung coupling. Coupling po ba tawag dito? Ito. Yan. Tapos ang labor po niya 100 each. Kaya 200. So inabot po siya 1.2. Kasi 80 meters times 12 plus yung labor tsaka kaya nabot ho ng 1.2. Okay yan. Dito natin siya padadaanin. Sinabit ko doon. Ayun. Sana gagamitin ko itong pole na to pero hindi. Magkikita naman pala sila doon. Meron ako nakitang Bali ito. Ito nga yung manggagaling sa sa sender. Okay. So, ayan. So, iano natin siya dito. Yan, papunta sa sender. Okay, yan. So, nandito nga yung sender natin. So, yan. Temporary, ganito muna po. Yan. Ganyan muna siya. O, sobra pa pala ito. Yan. So, dyan muna natin siya ilalagay. So, yan o yung sa sender natin. Ayan. Yan, dyan siya muna. Yung pinakita ko sa inyo kaninang internet namin dyan. At ito naman ay doon natin dadalhin. Yun, doon. Ayun, doon. Doon, nandun yung bakal natin. Nandun, yung tubo. Ayun, bali. Nandun yung tubo. Yun, no? Nandun yung tubo. Yan, nandyan. Doon natin siya dadalhin. So, pararaanin natin siya dito mataas. So, yun. Okay. At ikakabit na natin ang ating tenda. Tenda point to point, yung isang point to point. Ito bali ang gagamitin natin sender. So dito natin siya ikakabit. Bababa natin bali yan para maikabit natin siya doon. So itayo muna natin siya dito. Yan. Okay. I-ano natin to. Ibababa natin to. So ito mamaya i-ano na lang natin siya. I-tie wire na lang natin to mamaya. So iangat muna natin to. Medyo mahirap pala. Angat natin muna to. Yan. Okay. So para madali natin siyang makabit. So yan. Yan. So bale. Yan. So ikakabit natin siya ngayon dito. So pag ganyan. Yan. So lalagyan natin ng tire wire. Yan. So pag ganoon, hindi natin masyado itataas. Sasagad doon. Kasi kung baka lagyan natin siya ng tawag dito, lagyan natin siya ng umbrella protection. Pero sabi naman nila waterproof daw ito waterproof. Yan. So kita nyo ba guys yung ginagawa ko, mga brosis, kita nyo ba? Yan. So ganyan muna para maiporma natin.
Yan. Yan. So, yan na. So, dito natin ilalagay. Yan. Hindi natin siya isasagad. Okay, so kailangan lang clear siya doon eh. Ano? Kailangan clear. Clear siya papunta doon. Alright. So, yan pa natin. Cut pa natin ng konti. Okay, pag nahigpit pala nito, hirap na pala ito iasog. Pag mahigpit na siya. Okay. So, ngayon, ang gagawin natin ay ikakabit na natin itong ating land wire. Okay. Itong land wire, ikakabit natin to dito sa POE. Okay, yan. So, bali, ayan na. Kakabit na yung ating POE. Bali, ibig sabihin ho ng POE is power over Ethernet. Okay. So, ito bali, lalagyan natin. I-ano natin to. Teka, kukuha lang ako ng electric wire, electric tape. Okay. So, lagyan natin to ng lalagyan natin ng electric tape. And then itatay wire natin siya mamaya. So itatayo muna natin siya doon. Yan. Bali yan ang kanyang line of sight. Sa tingin ko libre siya dyan eh. Yan. Okay. Limutan ko kung magdala ng kung kaya ito putulin itong natin. Ayun, kaya naman pala. Okay. So itatayo na natin siya at doon na natin siya itatapat. Okay. Yun. So ayan, ganyan lang gagawin natin dyan. Okay. So ayun ang line of sight niya. Ayan. So, bali, ayan, ganyan. So, bali, ayun siya. Okay, higpit na. Ready. So ito ihilahin na lang natin doon para may stretch.
Okay. Hilahin na lang natin to para may stretch siya. Okay. Yan. So para may stretch ito. Itong wire. Okay, okay tayo sa taas. Okay. Okay, at ito na-stretch na namin. Na-stretch ko na yung wire, yung LAN cable wire. Ayan, papunta doon sa taas. So doon ko na lang siya inayos. So papunta dito. Ayan. So dito yung ating internet eh. Dito tayo kukuha, ito yung access natin. So actually, may sobra talaga to for future ano, mga ilang meter lang na may sobra na yan. For future na maaaring ma-move natin yung internet natin. So ito dito lang. So ito yung konti niya na ano. Okay. Ito na roll ko na. Yan, so ito-try na natin sa loob. Okay, nandito na tayo sa loob at i-connect na natin yung LAN connector dito sa PoE. Yan, so baliktad. Teka, tanggalin natin yung isang connector kasi sa internet yan. Ito yung PoE, Power over Internet. Yan o, ibig sabihin niya na. Pakatanungin nyo kung ano ibig sabihin ng PoE, Power over Internet. Ngayon, lalagyan na natin siya ng power. Yan, sasaksak na natin siya sa 220. Natanggal. Yan, so lalabas ulit tayo para i-check natin. Check muna, double check kung nakasaksak. Okay, titingnan natin kung may power na yung labas, yung ating sender. Ito, puntahan na natin itong ano, tingnan natin kung meron na siyang power. So, asan na ba yun? So, mamayang gabi pa nating makikita. Wala tayong hagdan eh. Para makita natin kung meron siyang power nandun sa taas. Yung kung meron siyang power doon. Mamaya titignan natin kung may power siya. Alright. Ano natin kung may power. Maliwanag pa ho eh. Mamaya makita natin yan gabi. Yan. So mamaya kukuhanan ko ulit. Sigurado mag-glow-glow yan. Okay. Ayan yung ating receiver. Diyan siya nakakabit. So itatapat natin ngayon dyan yung ating palit. Ayan yung aming ito yung inilagay ko na sender. So itatapat natin ngayon dyan yung ating receiver. Doon, ayun. Doon yung receiver. So yun ang magiging line of sight niya. Yan. Ito magiging line of sight niya. Yan. So punta na tayo dun sa taas. So ito. Yan. Ito ang magiging line of sight niya. Dito. Yan. So yan. So bale, yan ang magiging line of sight niya. So bale, ayun siya. Yun. So ganon. So ito ang line of sight. Ayan naman niya yan. Nag-test na ako dito at nababasa naman. Nakikita naman siya. Okay. So pwede dito sa may puno na yan, pwede dyan siya ilagay o magtayo ng poste. Ayun ang line of sight niya. Ayun o, kita siya. Ayun. Or dito itong lugar na to. Yan, itong lugar na to. So ito ang line of sight niya. Yan o. So itong lugar na to, yan ang magiging line of sight niya o. Ayan o, ito yung yung puno. Yan. Ito ang magiging line of sight niya. Ayan o. Kitang-kita siya dito o. Yan. So bale, yung puno, dito natin siya ilalagay, tatayo. Actually, pwede rin dito eh. Kaya lang, baka mas maganda doon. Mas open doon. So ito. Pwede rin siya dito ilagay. Kaya 50 meters yung inano ko eh. So pwede rin siya dito ilagay. Yan. Yan o. Diyan natin siya ilalagay. Ayan yung room namin. Diyan ko siya ilalagay yung kable. Pero for the meantime, doon muna siya sa baba.
So diyan natin siya itatawid. Yan, papunta dun. Okay, ayan mga kabrosis, at nailagay na natin yung receiver natin. So yan po ang kanilang line of sight. Ayun. So siguro mga 150 meters yan. Ayan, kita sila. Then gagamit tayo ng cable, LAN cable. Yung LAN cable na yan 150 meters. So ikakabit po natin itong itong POE nya para magkaroon siya ng power. Yan. So POE. So ang POE nya. Okay. Ayun nakakabit na yung POE nya at may extra pa yan para sa LAN. So pwede pa rin yan lagyan ng LAN. Okay. So sasarado na natin siya. Yan. So i-check natin. Okay. I-check natin siya kung meron na siya So ipa-power on na natin siya. I-check natin siya kung meron na siya doon. Okay. So bali temporary pa lang po yan mga brosis. Yan. 50 meters long po ito. 50 meters long yung kanyang LAN wire. Hanggang doon sa aking office sa baba. Yun. Hanggang doon po siya. Yan. Doon sa office po na yan. So kukonect na po natin siya doon sa kanyang POE adapter o connector. Yan dyan sa baba. At mamaya titingnan natin kung marireceive niya yung kabila. Okay. Okay, bali ayan po siya. Sinabit ko muna temporary. So ito siya. At ipapasok na natin siya dito sa office. Okay. Okay. So ayan, ipasok na natin siya. Papasok sa loob. As usual, temporary pa lang po. Hahanapan po natin talaga siya ng butas. Tsaka sa second floor po kasi namin ito gagamitin. So sa ngayon dito muna siya. So ayan po yung line natin. So nandito na tayo sa loob ng office. Kaya malaki pa ho ang sobra niya. Pinasobrahan ko talaga yan. So bali ito ho ang ating connector. Okay. So dito ho natin siya ilalagay sa POE. Yan. Para magka power on. Power on siya. So PPOE natin siya. Yan. Yan. So para siya magkaroon ng power. Yan. So tatry natin siya. Titignan natin siya kung babasahin na siya doon sa kabila. Okay, lipat po tayo ng cellphone. Okay, ito try na natin ngayon. So visible na po itong DT receiver natin. Yung receiver nandun po siya mga nasa 20 meters, 20 to 30 meters ang layo niya. So nagko-connect din siya doon sa DT77. Nakita niyo yung sender, DT77 sender. Kaara din siya doon. Okay. So kita ho na ho parehas ang DT77 sender natin at ang ating DT77 receiver. So tinanggal ko muna ho yung connection ng sender natin dahil binalik ko sa aking PC. So ito ho, pagka dito sa site, ang gagamitin ho natin yung DT77 receiver sa internet. So ang password din nito ay kamukha lang siya ng password ng DT77 sender. Okay.